Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po ay Lunes, October 20, 2025 at naunguna sa ating mga balita. DOH-CG Sorsogon binuksan ang wellness clinic sa Mall of Ace, Coronadal City. DOH-CG Sorsogon naghatid ng mga gamot at supply sa Cebu at Davao City. DOH Secretary Ted Herbosa nagsumite ng ulat sa ICI ukol sa mga super health center. Maayong aga, maayong buntag, Sorsogon Region. Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay atid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamumuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan, ako po si Largin Bacanto. Kasama ang aking partner sa kalusugan, Angelo Cithiana, at sa technical application, Ralph Ayanamuyan. Makakapiling nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen, at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. to 12 noon. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Gusto namin healthy kayo. Dahil bawat buhay mahalaga. At para sa mga detalye ng mga balita, DOH-CG Sorsogon binuksan ang wellness clinic sa Mall of Ace, Coronadal City. Opisyal nang binuksan ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon ang wellness clinic sa Mall of Ace Center Point, Coronadal City noong October 6. Pinangunahan ni Dr. Joanna Carla M. Estorninos, layunin nito na mapalawak ang access ng publiko sa primary healthcare sa pamamagitan ng makabagong serbisyo na inilapit mismo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao gaya ng mall. Ang wellness clinic ay bahagi ng estratehiya ng DOH sa pagpapalakas ng preventive care na nagbibigay ng iba't ibang wellness services tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May mga nakatalagang HRH nurses araw-araw habang ang mga doktor naman ay maaaring konsultahin tuwing Martes at Huwebes. Ayan, Partner Angelo and Doc, kanamigid nga balita ini tungod kay mas ginapalapit sang DOH-CG Sorsogon ang mga health services sa aton mga kababayan. Hindi lang sa mga health centers, kundi pati naman sa mga lugar na pero may ginakadtuan sang publiko. Parehas ang aton nga wellness clinic sa Mall of Ace. Yes, partner. Magandang umaga, partner, no? Good morning, Doc. Tumpagit, partner Lara, nami nga inisyatibo ni siya labi na para sa aton nga mga busy nga mga kababayan. Samtang naga-shopping, pwede man magpa-check up o mangayo sang health advices. Yes, ano kani nga mga health services? Kabalaan mo bala, partner, nga abri ini adlaw sang Lunes hasta Biyernes kag ang health services na gina-offer, partner, kung Monday kag Biyernes hasta Biyernes, partner, no? Mayra kita sang blood pressure taking, health promotion, wellness and nutrition services, family planning services, HIV testing and counseling.
At syempre partner no, kung Tuesday and Thursday naman partner, kay mayara kita sa mga available nga mga doktor, mayara sang general consultation, immunization, TD for pregnant, routine vaccination for newborn to 1-year-old, kag random blood sugar testing partner. Okay. Sa liwat nga imbitahan namon ang aton mga kababayan sa pagbisita sa aton wellness clinic dira lang sa Mall of Ace Center Point, ground floor besides Watsons. Samantala, DOH Soxorgen naghatid ng mga gamot at supply sa Cebu at Davao. Patuloy ang Department of Health Center for Health Development Soxorgen sa paghatid ng tulong medikal sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Noong October 8, isang relief convoy sa DOH CH Soxorgen ang bumiyahe patungong Cebu. Dala ang life-saving medicines at essential health supplies para sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga dala ng convoy ang maintenance medicines para sa may hypertension at diabetes, broad-spectrum antibiotics, water purifier tablets, alcohol, gloves, face mask at iba pang mahalagang health commodities upang masuportahan ang mga lokal na health facilities sa Cebu. Kasunod dito noong October 30 naman, isa pang convoy ang bumahe patungong Davao naman upang maghatid ng relief supplies at medical assistance para sa mga komunidad na naapektuhan din ng kalamidad. Grabe gid partner no, Lara, ang nakakabilib gid ang DOH Soxorgen team ba. Hindi lang diri sa aton rehiyon aktibo kundi naga-extend pa sang bulig sa Cebu kag Davao. Yes partner, makita gid nato ang espiritu sang espiritu sang bayanihan kag malasakit sa ila. And speaking of lindol, partner, kumusta ka mo sang time nga naglinog? Kaya ako, nahambalan gid ako sa akon nga mga upod sa office, kay ara kami sa office. Yes, partner. During that time, mas ginkulbaan pa sila sang akon nga syagit. Dala pa nga mo yun, kaysa sa pag-shake-shake, no? Amo gani partner no, kay di ba may ara man kita sang radio program partner before nahitabo atong linog partner kay Biyernes to nga adlaw no. So ako man partner nakapreparar man ako partner ano, amo nang paningkamutan tagid nga maging kalmado kag himuon ang duck, cover and hold. Yes, duck, cover and hold. Kag samtang ginapaligon ang operasyon sa lain-lain nga rehiyon, ginapasiguro man sang DOH nga matuod kag maayos ang pagpahamtang sang mga health facilities. Kaya naman, DOH Secretary Ted Herbosa nagsumiti ng ulat sa ICI ukol sa mga super health centers. Nag-ulat na si Department of Health Secretary Ted Herbosa sa Interagency Committee on Infrastructure o ang ICI hinggil sa estado ng mga super health centers sa bansa. Ayon sa ulat, ilan sa mga sumusunod o susunod na hakbang na isasagawa ng DOH at ICI ay ang mga sumusunod. Una, pagpapatuloy ng case building para sa mga super health centers na mayroon ng naunang listahan. Mula sa 297, umakyat na sa 300 ang kabuang bilang ng mga pasilidad na isasailalim sa pagsusuri. Pangalawa, pagsuporta ng ICI sa pagpapatuloy ng mga investigasyong pangunahan o pangungunahan ng DOH upang matiyak ang transparency at accountability sa pagpapatayo ng mga nasabing pasilidad. At pangatlo ay ang pag-activate ng Citizens Participatory Audit kung saan hinihikayat ng DOH ang publiko na magsumite ng ulat o impormasyon kaugnay sa mga nakatiwangwang o hindi nagagamit na super health centers. Ayon sa DOH, mahalagang bahagi ang partisipasyon ng mamamayan upang masiguro na maayos na naipapatupad ang mga programang pangkalusugan sa ilalim ng adhikaing bawat buhay mahalaga. Magandang hakbang ito, Partner Angelo, yung transparency at citizen participation sa pagpapatayo ng super health centers. Oo nga, Partner Lara, no? Kung ma-implement inisang insakto, dako gid bulig sa komunidad naton, partner, labi na sa mga lugar nga kulang ang access sa hospital o mga health facilities naton parehas sang health center. Yes, kaya ang mga super health centers mahimo nga una nga kadtuan sang mga pumuluyo kung may ginabatsyag o kinahanglan sang medical nga bulig.
Kaugnay niyan, isa sa mga sakit na karaniwang tumataas tuwing nagbabago ang panahon at dapat ding agad matugunan sa mga primary health facilities gaya ng super health centers ay ang hand, foot, and mouth disease o ang HFMD, isang contagious viral infection na madalas tumama sa mga bata. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin kung paano ito na ipapasa, ano ang mga palatandaan at anong mga hakbang upang maiwasan at maprotektahan ang mga anak natin laban dito. Kaya makakasama natin maya ngayon si Dr. Charmaine Pearl Cedeño, Medical Officer 3 at Regional Area Medical Coordinator ng DOH SOCSURGEN. Mamaya po yan dahil bago po tayo magtalakayan, dumako naman tayo ngayon sa ating October 2025 Health Programs. Mga kababayan, ang buwan ng Oktubre ay Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up sa mga o magpa-screening upang matiyak na ang kalusugan ng ating katawan. Libre ang breast cancer screening services na maaari niyong ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package Providers. Mga magulang, alamin, magpa-screening at magligtas ng buhay ngayong National Newborn Screening Week. Siguraduhin maisagawa ang newborn screening sa bawat sanggol para maagapan ang mga sakit bago pa man ito lumala. Mahalaga ang kalusugan sa lahat ng edad. Ngayong Filipino Elderly Week, ating parangalan at pangalagaan ang ating mga lolo't lola. Alagaan ang katawan, palakasin ang isipan. Ngayong National Mental Health Week, paalala sa lahat, alagaan din natin ang ating isip at damdamin. Sa panahon ng stress at problema, huwag kalimutang huminga, magpahinga at makipag-usap. Tandaan, okay lang na hindi ka okay. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan, pang-isipan ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Makiisa sa pagtaguyod ng mental health for all. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Oktubre. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Lara. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita. Hatid sa atin ng DOH CHA SOCSURGEN Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOCSURGEN. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa. Dahil sa aming pagbabalik, atin pong pag-usapan ang topic na hand, foot, and mouth disease. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package Providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound. Mga iloy, anak kagabyan, maging isa ka breast friend. Gawing routine ang pagpa-breast cancer screening. Para sa dugang nga impormasyon, kadtuin ninyo ang pinakalapit nga health center sa inyong lugar. Ang mensahe nga ini hatod sa inyo sang Department of Health Center for Health Development, SOCSURGEN. Mga kababayan, tandaan natin, ligtas na pagkain, ligtas na kalusugan. Para maiwasan ang foodborne diseases, ugaliin ang 5 keys to food safety. Una, panatilihing malinis ang paligid at kamay. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw sa luto. Ikatlo, siguraduhin lutuin ng mabuti ang pagkain. Ikaapat, panatilihing ligtas ang temperatura. At ikalima, gumamit ng malinis na tubig at sangkap. Kalusugan ng pamilya, ating pangalagaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, SOCSURGEN. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli ay Lunes, October 20, 2025 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development SOCSURGEN Region official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensan, 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. to 12 noon. At kasama po natin ngayon ang Regional Area Medical Coordinator ng DOH CHA SOCSURGEN, Dr. Charmaine Pearl Cedeño, Medical Officer 3. Magandang umaga, Doc. Good morning guys. Yes, at ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang
topic na hand, foot, and mouth disease. Actually, last year na topic na po ni siya nato, Doc. No? Yearly na nato ni nga topic. Yes, Doc. Kay yearly, gasaka po atong cases. Yes. Ayun. And yearly, may mga new moms or mga first-time moms. Oo, kay last year, first-time moms actually. Medyo, medyo nakakapraning actually. Especially pag natay makita nga mga, kumbaga, we're not sure yet, pero mo nang kailangan matunan gid nato. Yes, kung importante saan hand, kayo foot, ang and mouth awareness. disease. Yun. Yes. So, Doc, short definition lang. Ano ang hand, foot, and mouth disease? Okay. Ang hand, foot, and mouth disease naton is actually a viral infection. A viral disease. So, gikan siya sa virus. Dili siya gikan sa bacteria. Dili siya gikan sa kagaw. Dili siya gikan sa, unsa pa na, parasites. So, viral infection siya. It's contagious, meaning makatakod. Contagious. Usually, makatakod siya sa mga bata. But we have cases na atong adults kay matakdan gihapon. Yes. So, again, kani siya viral disease and contagious. Yes, Specifically, partner. atong virus, ana, is ang enterovirus. Enterovirus. So, mo ni siya ang sanhi, Doc. Yes. Tama ba? Okay. So, kay ang next question man nato kay ano ang sanhi? So, naingon na ni Doc atong enterovirus. Tama ba, Doc? Pwede ba ato asyang tagaan o kanang further pagyud nga explanation kung ngano makuha ang enterovirus? Actually, ang mode of transmission nato, ang pamaagi kung unsaon pagkatakod sa isa ka bata and another bata ang HFMD Yes. is through direct contact. Yes, Doc. Kay naman tay rashes. Pwede ba ta magbisaya dere? Oo, na Doc. Yes, magbisaya? very, Okay. So, very saya. naman tay rashes nga makita sa very unsa. Bisaya, Doc. Okay. So, naman tay rashes nga makita sa ato ang children. Usually rashes ang ato ang palatandaan. But di ba karon kay daghan kay tag mga sakit nga naay manifestation nga rash? Yes, Doc. So for example, atong mpox, Oh, di yun. ba? Atong chickenpox, atong measles. So with HFMD, rashes pud ato ang makita. And then so kaya makatakod siya if natay contact, if nay contact ang mga bata. Also, maliban man gud sa rashes, we have cough, we have sipon sa mga bata nga na HFMD usually. So if ever kana nga bata gasipon, ginaubo, Yes, Doc. nalagsikan ang isa ka bata sa iyang sipon, nalagsikan ang isa ka bata sa iyang ubo, pwede gihapon siya makatakod because ang ulcers or ang rash nga makita nato sa isa ka bata pwede man ma-arise sa iyang baba. Alright. That's why pag gaubo gasipon matakdan gihapon if naay mga respiratory discharges nga manggawas. Ang mode of transmission niya, Doc. So direct contact or pwede through respiratory droplets. Yun. Oo. So, sige, partner, no, ano gani, Doc, ang difference man sini Doc sang HMDF sa iban nga sakit sa balat? HFMD, oo. Sa iban nga sakit sa balat, Doc, parehas gani sa tong mpox naton, oo. Si HFMD naton, si mpox, butang ta na lang si chickenpox, Doc, sige. include si chickenpox. So, kana sila nga mga sakit, usually, mag-start na sila with fever, with headache, with muscle pain, magluya ang ato ang patient, loss of appetite, mawad-an gana ang ato ang patient. But ang difference is, ang distinct manggod sa ato ang mpox is naa siya'y lymphadenopathy. Gahubag ang mga lusay sa ilok, gahubag ang mga lusay sa singit sa ato ang patient, sa liog sa ato ang patient, sabi na, kulani. Maghubag, magburot ang mga kulani. And then, usually, ang mpox nato is, ang gakatakdan are adults. Especially the high-risk people, high-risk patients. So, with our HFMD, with our chickenpox, usually children ang gakatakdan. And then, with the duration of symptoms, si mpox naton longer, mas dugay. Gadugay siya up to 21 days. Kung i-compare ni mo siya sa ato ang chickenpox, sa ato ang HFMD, usually weeks lang na siya. So usually 7 to 10 days or 1 to 2 weeks lang na siya nga duration. So shorter compared sa ato ang mpox. Doc.
Oo. Yes. Adult. Yes. At hindi naman visible pa rin yung rash. Rash pa rin ang pinaka-visible natin na symptoms. Pinaka-distinct lang natin na si Mpox, yung meron is si lymphadenopathy. Oo, mas Yes, dugay daw siya doctor. partner. Oo. Siguro ang ato ang bantayan gyud is ang presence of rash. Mo gina atong bantayan ani nga mga cases. HFMD presence of rash. Usually ang rash nga makita nato sa ilaha is naa sa ilahang HFMD man, hand, Doc. foot, Oo. and mouth disease. So usually ang presence of rash isa naa sa kamot, naa sa Kamot. tiil, naa sa iyahang baba. So pag kani nga mga patients ato ni silang i-check, ato ni silang i-examine, we also check for the insides of the mouth sa sulod sa ilahang baba if naay present sa ulcers, if naay present sa mga butoy-butoy sa sulod. Also sa ilahang palms and soles, maginatan-aw na siya nato if naay mga presence of rash, mga butlig-butlig, and then ilahang lubot. So ina na ginatan-aw na siya nato. Yes, so personally gusto ko po magpasalamat kay Doc, no, because Yes, there is partner. one-time partner nga kanyang ang ako ang baby naibutoy-butoy. So as a first-time mom, so akong gibalikan actually tong last year na mo nga talakayan. Pero para gid ma-sure, gid ko nag-online consultation ko Kay Doc. Ayun. Yes, so medyo na Send siya pictures. yes, nag-send ko og pictures, and then thankfully medyo nakulbaan gid ko ato actually do kay murag uso pud to nga time ang hand, foot and mouth disease. So Gani partner, no? Kay ako haliman ko sa community dati, Doc. So na-encounter ko man na nga sakit, Doc. So dapat i-correct mo lang gid dito sa BHS or sa health center level nga hindi anay kita maghambal sang amo ni nga sakit kay syempre wala pa man gid totally na test or na check up. Yes. And then if knowledgeable ka about sa sakit or informed ka, aware ka about sa sakit, Yes, Doc. kabalo ka paano mag-educate sa iba. Ayun. Kaya hindi man ka Promotion. dapat mabalaka with HFMD. So if kilala mo si HFMD, may alam ka about HFMD, you can properly educate those patients, those people sa community naton. Correct, Doc. And partner, no, para iwas kita sa fake news. Yes. Diba? Kay labo na ara pagita sa Department of Health. Correct. So Ayun. grabe ka controversial ang mga sakit na kailangan naton i-properly communicate Yun. sa aton nga community. So Doc, kani bang hand, foot and mouth disease may season ba ni siya? Actually, dati may ara. Pero subong wala. Hindi na siya seasonal ang HFMD naton. Unlike with our flu na usually, di ba, January to June or June. Tigulan ang or flu, tiginit. oo. Na. Sa aton nga HFMD, wala. So, it can occur any time of the year. Anytime good siya. Okay, itong nag-edu kalusugan man kami partner. Oo, yes, partner. Yes, may ara gid mga bata nga may mga symptoms gyapon sa butoy or rashes. Then medyo ma-alarm ka ba kay syempre damo to sila kay naga-nutritional assessment ng medical. So parang ang reason lang man din ng parents is para ganing mapa-check up man ang bata. So medyo alarming lang siya for me kay wala ba si makatakod siya ba? So, yon siya. It's better to know, gid, kung ano ni ang hand, foot, and mouth disease. Yes, tama ka, gid, partner. So, diri ba sa Soxorgen, Doc, may mga kaso ba tayo sa HMT? Yes. Oo. Actually, kung i-compare nato sa last year nato ang mga cases, nagsaka gid siya this year. So, I think last year, wait lang ha, i-check lang na ako kadali. I think last year we only have 445 cases last year. Nga week 35 nato. We have 445 cases. Karon sa week 35 ay sa week 35 naton may ara na tasang 2051 cases. So nagsaka gid siya. So hopefully
dito nato siya tanawon sa side nga basi increase gid ang awareness naton subong sa Yes, HFMD. tama. Kaya pag may makita sila nga rash, kasi dati pag may makita tayo na rash, herbal, di ba? Like, pwede lang, maayo lang na siya sa gipatuloan nga, nga bayabas, di ba? Maayo lang na siya sa lampunaya. Karon man good, like, hope, I think this is also because of your team. Kay last year, di ba, nag-conduct po tag HFMD awareness. So, I think helpful to siya kay karon aware na ang mga tao about HFMD. If, like, may makita nga mga rashes, nagpa-check up na, that's why po siguro we have an increased number of cases. Yes. Isa ka ang awareness. Kag partner, no, grabe ang pag-reinforce sang aton nga office sa mga amo na nga mga sakit-sakit kay syempre nagtaas man siya do kay grabe gid ang ano ba ang health education nga ginakandak naton kay magpa-check up naman sila. Hindi na sila mahadlok dok no? Hindi na sila mahadlok. Yes, kag syempre sa partner kung para sina no bala na gani nila kamay mga butoy-butoy and rashes and all halaga sige pagyapon ka linagaw pero subong kay aware na sila sige stay ka lang sa balay dili ka lang sa balay isolate ka lang tama partner kag amo gid dapat mabalaan man sang aton nga mga kaabyan partner no hindi lang diri sa Soxargen region syempre sa tibuok man nga lugar kung diin man kita actually, ano siya nationwide ba nationwide taas ang kaso sa HFMD. Ayan. So, damo gid kita natunan sa first part sa aton nga talakayan ba, no? So, sa sunod naton nga pagbalik naton, mabalaan naton kung sino ba ang karaniwang nga naapektuhan. Actually, na-mention na ni Doc na, pero i-review ta lang liwat. So, kana siya sa pagbalik sa aton nga talakayan para sa ating kalusugan. Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound. Mga iloy, anak kagabyan, maging isa ka breast friend. Gawing routine ang pagpa-breast cancer screening. Para sa dugang nga impormasyon, kadtuin ninyo ang pinakalapit nga health center sa inyong lugar. Ang mensahe nga ini hatod sa inyo sang Department of Health Center for Health Development, Soxargen. Mga kababayan, tandaan natin, ligtas na pagkain, ligtas na kalusugan. Para maiwasan ang foodborne diseases, ugaliin ang 5 keys to food safety. Una, panatilihing malinis ang paligid at kamay. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw sa luto. Ikatlo, siguraduhin lutuin ng mabuti ang pagkain. Ikaapat, panatilihing ligtas ang temperatura. At ikalima, gumamit ng malinis na tubig at sangkap. Kalusugan ng pamilya, ating pangalagaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, Soxargen. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. At muli kasama po natin ang ating Regional Arid Medical Coordinator, Dr. Charmin Pearl Sedeño, Medical Officer 3. Kagang aton nga topic sa subong nga adlaw kay ang hand, foot, and mouth disease. So, ayan partner, review lang no sa mga naulahi nga tagapalamati naton. Ang aton nga hand, foot, and mouth disease, isa ka viral disease. Kag kani siya is contagious o makatakod. And ang iya nga mga symptoms, amo ni ang may rashes, amo ang pinaka-visible, kag may mga, ang usually, or ang typically nga tamaan sini is ang mga bata. So, aray ano ni Doc, kaya mo ni ang sunod natin nga question, kung sino ang karaniwang naapektuhan ng hand, foot, and mouth disease. Kaya base, akala lang gid natin, wow, nagkasaksak sila. Abita lang partner, abita lang natin. Ano lang mga bata. Pero i-explain ni Doc, no, kung mga bata lang gid ba or appeal kita nga mga adults. So Doc, sino ang karaniwang naapektuhan ng hand, foot, and mouth disease? Actually diri sa aton sa Soxargen, ang median age naton sa HFMD is 2 years old. Usually ang mga kaso nato is naa sa 2 years old nga mga patients. But ang majority of the cases naa sa range nga 1 to 10 years old nga mga patients naton.
And then, we also have cases, ang pinakatigulang naton, ara sa 51 to 60 years old. We have 2 cases nga 51 to 60 years old ang edad. 2 cases. So, imagine, may ara ta sang adult nga kaso. 2 ka kaso sang adults. Pero usually, ara sa 1 to 10 years old, median age naton 2 years old. So kapag banahawaan ka sinidok sa pagkabata mo, pagdako mo, Immunity? Yes. Actually, wala pa sang study about immunity sa HFMD. So, pwede pa ka matakdan liwat. Okay, sa chicken pox, amo ni ang kadalasan nga ginahambal nga kung may chicken pox ka na daw pag Pagdako bata mo. mo, pagdako mo hindi ka na daw. So Malat na. Actually, sa chickenpox naton, pag tigulang mo sa chickenpox, for example, pagkabata mo nag-chickenpox ka, pag adult mo, actually, may aratas ng recurrence of your chickenpox. Pwede na siya mahimo nga shingles. Amo nang ginatawag natin nga shingles, pag tigulang nimo. So, recurrence na siya sang aton nga chickenpox. So, pwede ka matakdan again, but it's in a different form, different ang symptoms. Usually, a specific area lang sang lawas naton ang may ara sang rashes. So, pwede mag-recur ang aton nga chickenpox. But chickenpox na siya, partner. Pero na chickenpox sa, ang topic. yes. Sa hand and foot mouth disease, wala pa gid studies. Wala pa siya sang immunity. Okay, so, again, paano ni siya na ipapasa na hambal na ni Doc kaina, no? So, gaano katagal, are, medyo gid ni kay damo gid naga-worry. No? Yes, kay, partner. syempre, pag mag-rashes, Doc, naga-peklat ba ni siya, Doc? Okay. Ang peklat naton sa, I think for tanan man nga sakit nga may rashes, no? Kay may butlig-butlig manggod ta. Vesicular manggod ang aton. Usually, vesicular ang aton nga mga rashes, sini nga mga sakit. So, meaning, may tubig sa sulod, di ba? Yes, Makita man to ninyo. So, may tubig sa sulod. So, if maglupok na siya, mag-scar manggod na siya. Amo nang gina-educate naton tong mga mommies nga ang ilang nga mga bata may aras ng HFMD na be very careful gid sang ilang nga mga rashes, sa ilang nga mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa ilalawas, because if mapap na, if katulon sa mga bata, mag-super infection, meaning magkatulon nila ang ilang nga mga rash, maglupok ang mga butlig-butlig, masamad, mag-infected, pwede gid siya, possible gid nga magka-rash gid tong aton nga mga babies, aton nga mga bata. Yes, especially yung mga babies. Yes, partner. Kaya hindi man na sila makontrol. Yes. Correct. Automatic man na. Katulon man na nila. Yes, partner. So, Doc, may particular bang test para masuri ang HFMD sa isang tao? Wala tasang testing nga available for HFMD sa karon. Wala tasang available nga testing for HFMD. So, ano lang ang pwede naton himuon sina Doc? Clinical. Clinical. So, clinical gid ang diagnosis naton sang HFMD. So, pag magpa-check up na, we have doctors na available, pediatricians, Ayun, specialists mga na available pediatrician. nga mag-examine sa patient. Apo, Doc. So, clinical ang basis naton for HFMD. So amo nga kailangan gid nga ilakat siya sa doktor. Yes, Yes. magpa-check Wala up siya gid sang dapat. test nga Yes. ginahimo. Okay, hindi pareha sa dengue. May testing, Doc. actually may testing ta, but hindi siya available diri sa aton sa Region 12. So we have testings available, pero ipadala pa naton ang specimen nila sa RITM sa Manila. So it will take time. Medyo madugayan pa. Doc. So siguro probably mag-abot ang results sina within 3 to 5 days. So usually clinical gid ang aton nga diagnosis for HFMD. Daw parehas naman gyapon sa Doc, no, sa MPAX no nga ginapadala man Yes, ang ilang ginapadala specimen because wala ta sang available nga test kits or machines to test for these specimens diri sa aton sa Region 12. Ayun, partner. So yes, Doc. So kung ang bata may ara na sang hand, foot and mouth disease, ano ba ang dapat nga himuon sang ilang parents? For babies, as much as possible, if may mga utod sa balay, especially if bata pud ang iyang nga siblings, Doc. as much as possible wala anay contact wala contact sa each other. School age children, as much as possible isolate, hindi anay paiskwelahon. Kay base
ang whole classroom matakdan. Oo. Sila na noon tanan ang nag-HFMD. Oo. So, as much as possible, i-isolate, wala sang contact sa iban nga bata tong infected sang HFMD para maiwasan naton ang pagtakod-takod nila. Yes. Oo. And then, siguro i-highlight pud naton ang importance sang nutrition. Kay di ba pakusganay it's a viral infection. Pakusganay gid ta sang immune system. So maliban man gud sa isolation, we have to support dito sa diet and nutrition sang bata. So as much as possible, healthy diet, fruits, vegetables. Kay basi ang aton nga bata sige ka like junk food, di ba? Soft drinks, di ba? So as much as possible, ang aton nga supplement sa iya, support sa iya, supportive management naton sa iya is dito pod sa nutritional side. So healthy diet, fruits and vegetables, amo natin nga ipa. Tama gid man partner no, dapat ang healthy living man sa pamilya no. Very important. Kaya basta viral infection, ang imo lang gid panlaban sina imo nga immune system. So pakus ganay gid na siya sang immune system. Yon partner sa aton nga mga gapalamati dira. Sa aton nga mga kababayan no. Dapat gid. So, pahambal dito kaina kung viral infection, kailangan ang imo nga immune system gali ang imo nga patibayon. So, kay na remember ko partner last month no, parang ano ba ang term sina? Correct. Yes. Oo. Last month ng ubodok from sa akon Naipasa sa akon nga baby. Ayun. Then actually karon akong baby nag-antibiotic na siya kay dugay gid siya nadula. So amo pagid ni ang aton nga i-remind man especially sa aton mga working moms, working parents no nga especially kung may mga baby ka mo gid. So hindi gid anay kita magpalapit sa aton baby kung halin kita sa gawas. Yes po. Kay kita ang parang syempre makadalaman kita dito sa ilasang virus na halin sa gawas. So as much as possible, maglimpyo anay kita sang aton nga lawas. So Doc, na-mention mo kaina nga ang dapat na himuon is isolation tsaka support sa nutrition. Wala ba kita sang bulong sinidok or bakuna? Ang management naton, treatment and management naton sa HFMD actually is supportive management. Dito direct symptomatic nga management. So tung symptoms ang aton nga gina-manage because wala ta sang specific nga antiviral medication for HFMD. So ano nang mga supportive management? So una, if for example, ga-fever ang patient naton, kay one of the symptoms of HFMD is fever. If naga-fever ang aton nga patient, we give paracetamol. If naga-complain sang itching ang aton nga patient, we give cetirizine. Puro supportive management ang aton ginahatag. Amo gina actually ang pinakauna nga ginano sa amon. Oo, gihatag. Gihatag. Oo. So, amo na ang aton nga pag-manage. So, wala ta sang specific antiviral medication. Kag speaking of antiviral, Doc, dapat mabalaan man ni sang aton nga mga kababayan nga hindi kita mag-self-medicate. Ginoo. Yes. Atong mga antibiotic bala, Doc, nga nagainom bala ha. Kay dati pag makakita sila sang HFMD or Mpox gani or Mpox, di ba? Antibiotic dayon. Ano ginainom And nila? mga ano ba yan na sila? Di ba? Viral infection. Ang antibiotic we give to bacterial diseases. Klaro na to siya ha. Yes, partner. Antibacterial for virus infection. For bacteria. Antibiotics para na siya sa mga bacterial infection. And then antiviral para sa mga viral infection. So hindi naton kay dati sikat-sikat gid na nga tong sa Mpox nga time naton nga pag may Mpox inom sila antibiotic. So gainagalak-lak sang amoxicillin which is very very wrong. So even for our HFMD, we do not give antibiotics to HFMD cases. Siguro we consider antibiotics lang for HFMD if tong mga naga-super infection nga mga samad, paghikalot na samad, nagnana.
Kaya syempre infected na siya, kay open na ang aton nga mga rash, open na ang mga butoy-butoy. May open wounds na to, no? So may possibility gid nga nagkamang na gid ang bacteria dito. Kagaw. So we give antibiotic, but hindi na siya naton gina like magka HFMD ka lang. Inom dayon. Antibiotic dayon, no. So, Yes, supportive management Yes. ang aton nga ginahimo. So, Dok, kay wala man siya sang bulong, ano ba ni siya? Pwede ba nga madula na lang siya? Yes, ang aton nga HFMD is a self-limiting viral infection. So meaning maka-recover ang aton nga patient even if hindi naton siya bulungon, even if hindi naton siya i-hospital, ipa-admit. Yes. Because it's a self-limiting viral infection. Kaya di ba na-mention ko kagaina, yes, pakusganay sang immune system. na. So if kaya sang bata, we do not advise or we don't recommend automatically nga i-admit ang patient. Kay supportive lang man atong ginahatag. Also, again, balik ta sa nutrition nga side. We give as much as possible soft nga mga food. Soft Kay diet. di ba may possibility nga may mga aratas ng rashes, butlig-butlig sa ilang mga baba. So part gid na sa aton ang nutrition when we manage HFMD cases, nutrition and hydration sa aton nga patients. Ayun. Yes. So, self-limiting. So, sa Ilonggo, Dok, ibig sabihin sini. Sa Bisaya, self-limiting is Maka-recover ang aton patient bisan hindi naton siya I-admit. hindi Sa naton. mga Madula hospital. lang siya. Madula lang siya sa lawas naton eventually. mawala siya mga 2 weeks ba, Dok? Usually 2 weeks, 7 to 10 days. So, antos-antos. Oo. Tiis-tiis lang po muna kung na ay hand, foot, and mouth disease for 2 weeks kay self-limiting lang man siya. And Pero then, amo na, siguro i-highlight naton nga, i-observe gid ang patient, especially if babies, vulnerable children, mga less than 5 years old nga mga bata. I-observe kay basi may ulcers gali sa baba, wala nagakaon, di ba? Oo, no. Hindi na siya magkaon, hindi na siya magdede. Kasi amo pa ng cost Magluya ano to. man na siya. So namang amo nga cases, kailangan gid nato ni admit for hydration, 'di ba? Kay luya naman. So although it's self-limiting, it's manageable, but i-observe gid naton ang patients, especially dito sa aton nga mga babies, mga bata. Ayun. yes. So, observe gid gyapon, no? Yes, Though partner. self-limiting siya. So, yes, Doc, damo gid ta may natun-an for the second part sang aton nga talakayan. So, for our next part, ato naman mabalaan ang tips kung paano tani maiwasan ang hand, foot, and mouth disease. Kana sa pagbalik sang aton nga talakayan para sa ating Kalusugan. Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound. Mga iloy, anak kagabian, maging isa ka breast friend. Gawing routine ang pagpa-breast cancer screening. Para sa dugang nga impormasyon, kadtuin ninyo ang pinakalapit nga health center sa inyong lugar. Ang mensahe nga ini hatod sa inyo sang Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN. Mga kababayan, tandaan natin, ligtas na pagkain, ligtas na kalusugan. Para maiwasan ang foodborne diseases, ugaliin ang 5 keys to food safety. Una, panatilihing malinis ang paligid at kamay. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw sa luto. Ikatlo, siguraduhin lutuin ng mabuti ang pagkain. Ikaapat, panatilihing ligtas ang temperatura. At ikalima, gumamit ng malinis na tubig at sangkap. Kalusugan ng pamilya, ating pangalagaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN. At magbabalik na po ang ating talakayan para sa ating kalusugan. Kag ang ginaistoryahan ta subong is ang hand, foot, and mouth disease. Kag kaupod ta gyapon ang aton nga Regional Area Medical Coordinator, Dr. Charmaine Pearl Cedeño. Kag sa subong, mabalaan ta kung paano ba naton maiwasan ang pagkalat sang hand, foot, and mouth disease sa balay man kag sa eskwelahan. So, Doc, paano ba naton maiwasan? Sige. Ibalik ko sa inyo ang question. Since direct contact man, paano natin maiwasan?
So, kay direct contact Yes, man, hindi direct kita magpalapit, contact. Tanay. Yes, Keep partner. distance, Yes. And then, importante ang hand washing. hand washing. Grabe ka-importante ang hand washing. Especially for children. Yes, na mga tama. school-age children, kaya maghampang man na sila. May mga toys, di ba? And then, ang problem natin with HFMD is, for example, the crusting na ang aton nga HFMD, gapakpak na ang ilang nga mga samad. Or tong gaubo, gasipon. And then we have respiratory discharges dito sa mga toys ang aton children. And then naghulamanay, pwede siya makatakod. So, grabe ka-importante ang hand hygiene sa aton nga mga bata. Isolation if may ara na sang sakit para wala na sang may matakdan pa, and then nutritional support. So ang diet sang aton nga mga babies, sang aton nga mga bata, even adults, kay we have 2 cases sang 51 to 60 years old. So yes. Ayun, partner, no? Grabe gid man ka importante ang nutrition sa aton nga mga kabataan. Kag syempre sa aton man nga mga tigulang. Syempre, Dok, no, kung ga-eskwela gid man ang mga kabataan, syempre hindi anay sila magsulod kung mayara sila sini nga mga kinabatyag nga mga balatian. So, mga san-o kaya sila pwede makabalik sa sulod man sa eskwelahan, Dok? So ang incubation period naton for HFMD is usually 3 to 5 days. Yes. So meaning, pwede nga natakdan ka na sa HFMD, wala pa lang nagagawas tong symptoms. That's the incubation period. Pero ang symptomatic phase naton is usually 7 to 10 days or 1 to 2 weeks. Ayun. So that time nga may ara ka pa sang symptoms, makatakod ka pa. So ato nga time nga may ara ka pa sang sintomas, dito naton gina-isolate ang aton nga mga affected patients, aton nga affected children. Because ato nga time is ang infective stage, ang infectious stage, which is matakdan pa ang ibang bata sa ila. So that's 1 to 2 weeks or 7 to 10 days. So, Ayun. kana, Doc, for example, naayon ako, no? Oo, May partner. mga ano na lang, may mga peklat-peklat na lang ang bata. So, kana ba, Doc, makatakod pagyapon na siya? After 14 days, nagbalik na siya, pero may mga peklat-peklat pa. Dapat ano na siya, healed ang aton nga mga rash. Dapat healed na siya. Yes. Nang peklat, that's considered healed naman good. Nang dry na siya, Doc. Nang natanggal na tong crust sang aton nga mga rash, okay na siya. That's considered healed na siya. Pero yun. if like may mga tubig-tubig pa nga available, may mga ano gani tawag sina nga term, kugang? Blister. Hindi. Kugang, yes. Kugang ba na? Nang mag-itom na? Na presence of kugang. So, pwede man good na nga may ara patasang viral load sina nga mga area. So, pwede pa na siya makatakod. If like peklat na lang, okay na siya. Ayun. So, hindi mag-worry, partner, kay makaintindi man na si teacher. Oo. Kay prevention. Makaintindi na si teacher. Correct. Prevention is better than cure. Ayun. Kaya, Doc, may ara kita diri sa mga myth or mga ano ba na Haka-haka, partner. Haka-haka. Mga chismis, in short. So, actually, nasabi ni Doc Chismis na hindi. Mga fake news. Yes. Patunta lang, no, ang mga bata lang daw ang may ara sang hand, foot, and mouth disease. So, yeah. No. Ano galing isa? Anong myth ni siya, myth or fact? is ang mga bata lang daw ang nagkakaroon ng hand, foot, and mouth. Okay. So, ano ang fact? Ang fact naton, common siya sa bata, yes. But hindi lang bata ang pwede maapektuhan sa HFMD. Pwede matakda ng adults. Again, we have cases diri sa aton sa Region 12 nga 51 to 60 years old nga mga patients nga natakdan sa HFMD. But yes po, common siya sa mga bata, pero hindi lang po bata yung natatamaan ng HFMD. Ayun. So again, common sa mga bata pero doesn't mean nga mga bata lang gid. Yes. May ara kita cases nga 51 to 60 years old nga Natakdan. Natakdan. So second nga myth, Doc, is alikabok ang pangunahing rason sang sakit. Grabe, no? Di na nakuha. Di na siya nga source. Pero it's a viral infection. Our HFMD is a viral infection. Galing po siya sa virus. Hindi po siya galing sa alikabok. Yes, Doc.
I think ang gina-pertain sina nga question is Doc. siguro tong natakdan because naghawid sini nga surface then nagka-HFMD na nagtinakdanay because of fomites bala naton nga ginatawag. Kay di ba again, tong na-explain ko kagaina tong ang bata pwede magtinakdanay if nagahulamanay sila toys and then one of the children may HFMD so pwede gid magtinakdanay amo sina. Pero hindi po siya galing sa alikabok. It's from a virus. It's a viral infection. Yes. So, Doc, may haraman kita nga tung during tinalak nga may nag-post abi na nanay nga public nga playground dara sa Rizal Park. So, ano ba ang aton nga mahatag nga advice para sa mga nanay, Doc? Is it okay ba nga ipahampang ta ang mga bata sa mga public playgrounds? Yes, okay lang gid kaayo ang public playgrounds. But amo na lagi. We advise hand hygiene especially if public places. And then amo na bantayan mo gid ang imo nga anak. And then, tong mga mama man nga, ang ila bata, may HFMD, hindi po di mo pwede i-expose imo bata dito sa public playground. Kay matakdan ang uban nga mga bata dito. And for those mommies nga ang ila mga bata, wala sang hindi infected sa HFMD, if you want to expose your children, kay nami man na siya for the mental health of the child. That socialization Yes, Doc. So healthy na siya for children kaysa mag-device, mag-gadget sa balay, 'di ba? Mas namin nga expose sila sa public. But amo na we advise hand hygiene. Bantayan gid sila. Hand washing partner lang Yes. Tapos partner, dapat man hindi lang sa mga mommies, pati man tong sa mga bantay sa mga bata at home. Yes, at home, mga yayas. Dapat kabalo man sila. Guardians. Correct. And I think yung mga public playgrounds natin subong, gina-maintain na ni siya May mga nag-maintain na siya ni. Gina-sanitize na daw. I think may ginabayaran ang LGU to maintain yung cleanliness na mga playgrounds natin, which is good for our LGUs. So, may-ari pa diri pahabol nga myth, Doc, wala sang mahimo para malikawan since wala daw siya sang bakuna. So, actually, ato na ni nahambal. Yes, wala siya sang bakuna. Sadly, wala siya sang bakuna. But again, it's manageable. It's a self-limiting viral infection. So, ang mahimo naton actually, if ever, is to isolate the child. Kay para wala sang may matakdan and hindi na siya makatakod. Amo lang gid na ang mahimo naton as of now. And then amo to, supportive management. We manage the symptoms para hindi mag-antos ang aton nga mga bata. Iyon. Pero klaruhon ta lang do kay may ara gid iban nga parents nga naga-worry kung kani ba siya is makakos sang mortality. I think we have data sang mortality naton. Check ko again wait lang. Yes, yun partner no. Dapat gid kita hindi gid kita makumpiyansa. Okay, wala tayong mortality. Yes, wala tayong mortality for HFMD. Kag amo nang pasalamatan naton partner no kay wala kita sang amo na nga mga panghitabo. Yes. So we have 0 deaths from HFMD. Ayun. Even last year, wala sang deaths from HFMD. So amo na ang klarohon tanong nga ang hand, foot, and mouth disease hindi siya or wala siya sang kaso. Kay ang strain abi naton sang HFMD diri sa aton sa Philippines is itong mild nga strain. Ayun. Wala tas itong strain nga makakos sang meningitis or encephalitis, itong infection sa brain. Wala tas itong strain sa diri sa aton sa Philippines. Itong milder strain ng aton which is manageable and self-limiting. Self-limiting. So once again, para sa aton mga tagapalamati dira subong no, ang hand, foot, and mouth disease kani i-review ta lang gid no, madali ang review lang gid, kani viral disease and contagious siya. And ang mga karaniwang naapektuhan is common sa mga bata pero may mga cases gyapon kita para sa 51 to 60 years old. Kag ang mga dapat himuon kung ang bata ta may ara sang hand, foot, and mouth disease is isolation kag supportive management
kay wala pa kita sa subong sang bakuna nga available dire sa Philippines. Kay ginumdumon ta nga kani self-limiting, pero bisan pa self-limiting kani kailangan gyapon nga i-observe ta ang aton nga mga kabataan. So Doc, ano pa ba ang aton nga additional nga mensahe para sa aton nga mga tagapalamati, particularly sa aton nga mga nanay kag tatay? Siguro maliban kasi importante man gud kaayo sa ato no ang awareness and education on HFMD, kasi if may alam ka, hindi ka matatakot magpa-check up sa babies or sa mga kasama mo sa bahay. And then if may alam ka, you know how to educate, you know how to inform other people about HFMD. So importante po na meron tayong alam. And then, maliban po sa mga supportive management na we give to the patients, importante po talaga ang nutritional na side. So, palakasan po kasi talaga ng immune system when it comes to viral infection. So, importante po on yung diet na binibigay natin sa mga anak natin, sa mga kasama natin sa bahay, and then hydration. So, importante po yung hydration. Kasi panagsama, highlight lang manggod nato ng hydration pag tag-init. Yes, kaya di ba common ang stroke, dira na dayon ma-highlight sa hydration. But hydration is very important because yung way na manasisikret ng katawan natin ang virus is through urination. Yun. Pag-ihi, pagpagawas sa water sa aton lawas, dira nagaagi ang aton nga virus magawas. So importante ang hydration naton. And then if you have babies, may ara ka mo sang bata sa inyo nga balay nga infected sang HFMD, as much as possible magpatan-aw ta sa aton nga mga doctor. So sa pinakamalapit na health facility po sa inyo or sa mga pediatricians. We have a lot of pediatricians dito po sa atin sa Region 12. And then kalinisan sa bahay, importante din po yan. So yun po. Ayan, so partner, ang hambal gani ni Doc, no, kalinisan sa bahay ay importante gid siya. Kay syempre, cleanliness is next to godliness. Apakabagong Apakabagong saying. But yes, talaga partner. Pero yeah, true. Oo, true talaga na kasi kapag malinis yung paligid mo, parang daw hapsay ang imo nga pangutok, di ba? At the same time, safety gid sang imo nga pamilya. So, and then if limpyo imo balay, daw makompante ka nga wala sang infection, 'di ba? Sa palibot mo, kay if the more nga higko ang palibot mo, the more mag-grow ang mga bacteria, ang mga kagaw sina nga area. Yes. Especially partner, share ta lang no sa Manila, sa Luzon part, may ara gid subong nga mga wala gid anay sang pasok tungod sang influenza-like illness. Ayun, ILI part. Yes, taas naman ang kaso sina sa flu. Yes. Nagtaas aton cases. So yes, partner and Doc, may ara pa ba kita sang pahabol na messages, partner? Akong partner, wala naman partner. Si Doc basi may i-greet siya. Nagpa-shoutout si Doc Lee. Ayun. Nagpa-shoutout si Doc Lee. Ayan. And then infectious disease cluster, good morning. Ayan. So, madamo gid nga salamat sa aton nga Regional Arid Medical Coordinator, Dr. Charmaine Pearl Sedanyo, kag sa aton man nga mga tagapalamati dira subong. I hope nga may ara gid kamo nakuha sa aton nga topic. Especially no nga sa panahon subong, importante gid ang maging maalam, yes, maging aware. So, ayan, importante nga maging mabinantayon kita. Labi na subong nga nagaiba ang panahon, kag masami nagaigo ang aton nga mga kabataan sang balatian. So iba't iba, actually damo gid nga mga balatian subong. So simple lang nga ang paagi, that is para malikawan naton is maging hygiene man kita. Hand washing, pinaka-basic pero pinaka-importante gid nga para maiwasan ta ang mga damo nga sakit subong nga panahon. So dira lang hasta ang aton nga talakayan sa subong nga adlaw. So see you next month sa aton nga another topic para sa talakayan para sa ating kalusugan. Sa muli, ito po ang inyong Communication Management Unit, Lara Jean Bacanto, kasama ang aking partner sa kalusugan, Angela Tiana. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam.
Mga kauturan, Oktubre ang Breast Cancer Awareness Month. Magpa-check up na kag magpa-screening agud masiguro ang atong lawas. Libreng breast cancer screening services ang pwede nyo ma-avail sa mga PhilHealth Consulta Package providers. Para sa Cancer Assistance Fund access sites, may ara nga mammography kag breast ultrasound. Mga iloy, anak kagabyan, maging isa ka breast friend. Gawing routine ang pagpa-breast cancer screening. Para sa dugang nga impormasyon, kadtuin ninyo ang pinakalapit nga health center sa inyong lugar. Ang mensahe nga ini hatod sa inyo sang Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN. Mga kababayan, tandaan natin, ligtas na pagkain, ligtas na kalusugan. Para maiwasan ang foodborne diseases, ugaliin ang 5 keys to food safety. Una, panatilihing malinis ang paligid at kamay. Ikalawa, ihiwalay ang hilaw sa luto. Ikatlo, siguraduhin lutuin ng mabuti ang pagkain. Ikaapat, panatilihing ligtas ang temperatura. At ikalima, gumamit ng malinis na tubig at sangkap. Kalusugan ng pamilya, ating pangalagaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development, SOCSARGEN Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.